Amen, amen. Parang bago pa lang nag-i-stir up yung espiritu natin. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Kumusta po ang ating linggo? Amen. Bless. Ano bang ginawa ng Lord ngayong linggo sa atin? Meron ba mga challenges tayong naranasan? Amen. Hallelujah. Ano kaya yung mga challenges na yun? Parang God is with us. Hallelujah. God is with us daw. Yes, all the time. Amen. Sige, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Father God, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin upang muli kami magkatipon-tipon at makanig ng iyong salita. Salamat nga po, Panginoon, sa banal mong Espiritu na kasama namin na siyang magpapahayag ng salita mo ngayong gabi. Langisa mo po ang aking mga labi, tago mo ako sa likod ng iyong cross, at i-anoint mo ang tenga ng lahat ng makikinig, Panginoon o God. Ipaunawa mo nga po, banal na Espiritu, sa bawat isa sa amin, kung ano yung mensahe na nais po ng Panginoong Jesus na marinig ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito in Jesus' name. Amen! So, ano ba pinag-usapan natin ng nakaraan? Sige nga, sinong nakatanda ng ating pinag-usapan ng nakaraan? Nakatanda yun ang mahirap Parang isang linggo mong pinag-isipan, ginawa yung preaching. Tapos pagdating dito, 1 week pa lang, limot na. Parang nahihiya na akong mag-preach. Kasi walang nakakatanda ng mga pinagdaanan natin na salita ng Panginoon. Nakakahiya po. Pagbigyan mo na, Pastor, kasi yun. Yes, yes. Magbigay ka Yung ng one tubig. touch. Wait. Ayoko na. Pastora, Bahala kayo. yung Okay, sabi po dito, ang ating po pag-aaralan ngayong gabi, challenge yourself. Challenge yun. Challenge yourself na maalala natin kung ano yung pinag-aralan natin noong nakaraan para ma-apply natin sa buhay natin. Kasi kung hindi po natin i-challenge ang sarili natin, paano natin ma-i-apply every Friday? Nandito tayo, pagkatapos wala tayong maalala, di po ba? Challenge ourselves para po maalala natin. Amen? Kasi paano natin i-apply for the whole week? Kung wala po tayong naaalala. Yung babaeng nagtudugo, Pastora. Amen? One touch faith. So, yung pong ating pananampalataya. Kaya sabi po dito, ang ating pong pag-aaralan, challenge yourself. At ito po ay kadugsong ng aking sharing sa discipleship noong Wednesday. Di po ba? Napakaganda po ng ating sharing noong Wednesday. Patungkol po sa evangelism, yung ating pinag-aralan ng Wednesday. At i-challenge po natin ang sarili natin. Kung ano yung napag-aralan po natin ng Wednesday, i-apply natin. At sa mga susunod na pag-aaral po natin, tuturuan ko kayo, kailangan i-memorize niyo yung 3 minutes gospel. Dahil iisa-isahin ko po kayo sa discipleship natin, paano ninyo gagamitin ang 3 minutes gospel sa pag-share ng Word of God. Kasi tayo, natatakot tayong mag-share ng Word of God, di po ba? Hindi tayo makahayo. Kasi, natatakot tayo, yun ang pinaka-main reason kung bakit hindi tayo makahayo ng nag-iisa. Amen? So ngayon, yun pong 3-minute gospel, yun po ang kailangan nating i-memorize at i-apply natin. Amen? Lahat po tayo, ating pong pag-isipang mabuti paano natin gagamitin yon sa evangelism. At pag-aaralan po natin dito yung mga dapat natin gawin. Kaya nga, challenge yourself. Hanggang dyan ka na lang ba? Yun ang tanong, hanggang dyan ka na lang ba? Hindi mo ba i-challenge ang sarili mo this 2026? Marami nga nagdaang panahon, tayo ay nakatulog, yung ating espiritu ay nakatulog. Amen? So ngayon namang 2026, gisingin na natin. I-shake natin yung ating spirit. Amen? I-challenge natin ang ating mga sarili. Okay ba yun?
yung discipleship natin, ang sabi ko po, ilan tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ilan tayo ng ano? O, 16 times 2. Ilan? Ba, sa anniversary natin, 32. Tapos yung 32 ulit, another year ulit, times 2. O, 64, di ba? So, challenge ourselves. Amen. Kaya ang ano po dito, ang challenge dito, hanggang dyan ka na lang ba? Ano sagot nyo? Okay, anong dapat gawin? Sino sumagot ng no? Hindi nakakaintindihan. Ulit, sabi, challenge yourself. Hanggang dyan ka na lang ba? No! Okay, anong dapat gawin? Ayan na, narinig ni Lord dyan, ha? Lord, narinig mo po silang lahat. Hahayo sila this 2026. Amen? At tuturuan ko po kayo. Ang tagal na natin eh. Di ba natatandaan nyo, nag one by one pa nga tayo dito nung paano mag-share ng Word of God? Pero parang wala pa rin yata eh. Di ba? So ituturo ko po sa inyo kung ano yung ano. Okay, tuloy po tayo. Di ba? Sabi po, real life change is a process built on partnership between you and God. Magkakaroon ng pagbabago ang ating buhay kapag tayo ay nakipag-partner sa Panginoon. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Tandaan po natin yan ha. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Kung minsan natatanong natin, Pastora, bakit yung 20 years na? Walang pagbabago. At kalimitan na narinig natin, Kristiyano pa naman yan. Kasi hindi siya nakikipag-partner sa Panginoon. Amen? Nagbabasa ng salita ng Diyos, basa lang. Hindi inuunawa kung ano ang nabasa. Amen? Pero di ba, kita natin sa mga buhay natin, pagka binasa natin ang salita ng Diyos, inunawa natin mabuti. Di ba may pagbabago sa sarili natin? Kayo ang makakapagsabi noon, hindi ako, di ba? Di ba? Ang laki ng pagbabago, may transformation sa bawat isa sa atin. Why? Sabi ni Pastor Alan, galing po ako sa Jerusalem kanina, dinalaw ko si Pastor Alan. Sabi niya, Pastora, I'm so blessed of Tel Aviv kasi nakikita ko morning and evening ay merong devotion. Sabi ko ba, laki na nga po ng pagbabago ng mga iyon. Tingnan niyo, may mga nag-aaral na ng instrument. Samantalang dati, asang-asa lamang sa kung sino yung organist, di ba? Ngayon, nagkaroon ng challenge na mag-aral ng instrument. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayong 2026, may gagawin ang Panginoon sa bawat isa sa atin kapag ka-challenge natin ang ating mga sarili. Amen? So sabi doon, real life change is a process built on partnership between you and God. So tandaan po natin yun ha. Magkakaroon daw po ng kailangan daw may partnership tayo para magkaroon ng pagbabago. Yung mga dati natin ginagawa, kung walang improvement, ano natin, palitan natin. Sabi ni Pastor Ferdy sa akin, kung walang improvement doon sa ginagawa nyo, after 1 year, baguhin mo. Kaya mamaya, after po ng service natin, pagkatapos natin kumain, ewan ko dahil meron tayong birthday celebrant. Amen? Palapakan natin ang buhay ni Sister Shelly. Kambal pa sila talagang magnanay, o. Pareho pa sila ng ay, magkakaroon po tayo ng meeting, mga leaders. Amen? First meeting po natin ng 2026 at marami po akong i-discuss. Okay, sabi niya dito, if you desire to experience life change, anong dapat natin gawin? Kung gusto raw natin ma-experience yung life change, unang-una, kailangan daw natin gawin. Ano sabi doon? Oh, di ba? I-confess daw natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Pangalawa, ano daw? Commit your life to Him. Yun ang nakakalimutan natin. Akala lang natin, kinukumit natin ang buhay natin sa Kanya. Amen. Pero hindi pa rin po. Dahil pag ikinumit natin ang sarili natin sa Panginoon, ay makikita natin ang pagbabago. Tayo pa rin ang nasusunod sa sarili natin. Ano pa raw?
Yun, continue to follow Him. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang pagdaanan natin, ano man ang marinig natin, magpatuloy tayong sumunod sa Panginoon. Amen? Magpatuloy daw po tayo. At sabi po doon, merong mga condition ng ating mga puso. Ano kaya? Sige na, checkin natin ang condition ng ating mga puso ngayong gabi. Ano kaya condition ng puso natin ngayong gabi? Healthy ba? Amen. 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 Okay, sabi po dito sa ang condition daw po ng ating mga puso, meron po siyang 3. Una, ang sabi doon, cold. Sino kaya may mga cold na heart dito? Merong mga malalamig na puso. Sabi niya dito sa 2 Timothy 4 verse 10, For Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Sino po si Demas? Siya ay co-workers ni Paul. Diba? Siya si Demas, na nagtatites, na nagcha-charts, diba? Na nag-i-involve sa charts. Siya si Demas. Demas, diba? Co-workers po siya ni Paul. Ano po ang sabi doon? Sabi niya, has deserted me and has gone. Iniwanan na daw po ni Demas si Paul. Nawala na yung partnership niya. Kasi, bakit? Dahil doon sabi niya, doon sa mundo na ginalawan niya. Mas pinili po ni Demas yung mundong ginagalawan niya. Amen? Mas pinili niya yung mundong ginagalawan ng iba. Hindi doon sa mundo na kung saan ay nandoon tayo. Nakakalungkot, di ba? Yun po yung nanlamig ang kanyang puso. At ayaw po ng Panginoon na ang puso natin ay manlalamig. Amen? Sabi po sa Revelation, hindi ko na naisulat dyan. Sabi sa Revelation 3:15, meron ba kuya? Wala. 3:15 and 16, hindi ko naisulat. 3:16. Ayan o. Because you are lukewarm, sa lukewarm naman yan. Pero ilagay natin dito sa cold. Because, sabi niya, you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Spit. Idudura daw tayo ng Panginoon. Amen? Kapag ka tayo daw ay malamig. Kaya kailangan lagi mag-init tayo. Amen? Makita ng Panginoon na tayo nag-aapoy. Ayaw ng Lord ng cold. Ano para sabi niya? Ano para ang condition ng puso ng tao? Lukewarm. Sabi niya, but since you are lukewarm and rather hot nor cold, sabi niya, I will speak you of my mouth. Ano ba yung sinasabi dito na lukewarm? Ang lukewarm po na tinatawag ay yung pong half-hearted. Ano bang ibig sabihin ng half-hearted? Maligam-gam. Hati ang puso. Kumbaga parang yung isang pa ay mapunta doon sa diskuhan, yung isang pa ay mapunta sa church, hindi alam kung ano na susundan. Half-hearted. Amen? Parang sa isip mo, ikaw ay hot na hot, pero deep inside, ikaw ay cold kasi mas iniisip mo pa yung outside. Amen? Ano parang, sabi niya doon, pretended or no commitment. Yung mga taong nagpipretend, palagi nandun sa loob ng church, ayaw naman ang commitment. Amen? Ano pa raw? Diba yun ba? Ano pa raw? Sabi niya doon, you are giving half-hearted. Kalahati lang ng puso mo yung ibinibigay mo para sa Panginoon. Naranasan ko po yun. Alam nyo yung sa dami, parang alam nyo, sa dami po ng pinagdaanan ko, the last year, 2025, doon ko naramdaman yung sobrang kapaguran ng aking
physical at spiritual na buhay. Alam niyo yung talagang grabe yung naramdaman kong yung talagang sobrang pagod ko na pagdating ako, parang lagi akong antok na antok, ayaw kong manalangin, ayaw kong manalangin, ayaw kong magbasa ng Bible, pero hindi ko pinaparamdam sa inyo dahil ayaw ko nang mai-impart ko sa inyo yung pagiging lukewarm ko. Hirap na hirap po ako noon, umiiyak ako sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako kasi hirap na ako sa nararamdaman ko. Sobra siguro sa dami ng mga pinagdaanan ko noong nagdaang taon, mahirap ko kasi ako makipag-battle spiritually. Amen. Di ba? Nararanasan niyo yun? Mahirap talaga. At doon ko po naranasan ng 2025 yung sobrang kapaguran ko. Kaya kahit na mayroong mga nag-aano sa akin, Lord, bahala ka sa kanila. Kasi yung aking physical at spiritual, sobrang pagod. Naramdaman ko po yung sobrang pagod talaga nung last year. Amen? Kaya ngayon 2026, I am alive. Hallelujah! Purihin ko ang Panginoon. Sabi ko, araw-araw, alam nyo, ang prayer ko sa Panginoon, Lord, gisingin mo po ang natutuloy kong espiritu. Dahil kung sinasabi, meron akong sariling battle. Amen? Even though binabattle ko kayo sa prayer, pero ako mismo may sarili akong battle. Spiritual battle. Yung sobrang kapaguran na aking naranasan. Pero sabi ko, Lord, hindi na ako papayag dahil may calling ka sa akin, tinawag mo ko, ayaw ko mapapahiya ka sa pagkatawag mo sa akin. Amen? Kaya sabi ko, nung 2025, Lord, ibinibless mo yung ibang mga pastor, why not me also? Di ba? Bakit hindi rin ako? At doon pala ipinaranas ng Panginoon. Kaya sabi ko, yun ang simula, alive ulit ako. Hallelujah! Amen? Kaya lahat tayo may mga pinagdadaanan, dumadanas tayo ng pagiging lukewarm. Pero huwag nating hayaan na manatili yun. Kung baga hayaan natin lumampas lang. Amen? Hindi naman natin maaano yun wala tayong magagawa doon. Dumarating yun kapag sa sobrang dami ng mga problemang pinagdadaanan natin. Parang gusto mo nang sumuko, di ba? Parang gusto mo nang sumuko. Lagi mo sinasabi kay Pastor Aldo, Pastor, ayaw ko na, pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Kaya nung nagkukwentuhan kami ni Pastor Alan kanina, sabi niya, "Alam mo, Pastora, tuwing sasabihin mo sa akin, ayaw mo na, nanginginig ako, natatakot ako." Sabi niya, natatakot ako. Kasi ang Lord ang tumawag sa'yo, hindi ako. Sabi niya. Tapos sabi sa akin kanina, ngayon, nabibless ako kasi kita ko na sa mata mo na nakalaya ka na. May nakikita kasi sa mata natin, yung kalungkutan, nakikita sa mata natin kung tunay na tayo ay masaya. Kaya sabi ni Pastor Alan noon, nakikita ko ang hindi umaakot sa iyong mata. Amen. Kaya pinagdadaanan po natin, dahil ako, aaminin ko sa sarili ko, dumaan ako sa pagiging lukewarm. Nakikita niyo ako rito, di ba? Nakangiti ako, tumatawa ako, but deep inside my heart, pagod na pagod ako. Kung pwede nga lang, di ba, natatandaan niyo, Ate Janet, pwede ba ikaw mag-preach? Miyerkules na, Ate Janet, ikaw mag-preach. Kasi walang pumapasok sa isip ko. Kahit mabasa ako ng Bible, hindi ko nauunawaan na akong binabasa. So kapag ano nang ginagawa ang nangyayari, rest. Nagre-rest ako. Ipinapahinga ko yung isip ko dahil ayokong pilitin dahil ako lang ang mahihirapan. Diba? Noon, tinetrain ko sa Ate Mabel, mag-preach dito. Kasi parang hinang-hina ako noon, nung time na yon. Pero ngayon, I am alive. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag na mapahiya ka sa pagkatawag mo sa akin. I challenge myself. Amen? At meron pong mga ipinapagawa sa akin ng Panginoon na kailangan kong lakaran this 2026. At syempre, kasama kayo doon. Sa ipinapakita ng Panginoon yan, sama-sama natin gagawin ang ipinapagawa ng Panginoon. Niremind ko ako ng Panginoon sa ating team ng anniversary. Anong team ng anniversary natin? Enlarge your tent. Enlarge your territory. Go and make it. Enlarge Our territory. Na-try naman natin mag-enlarge. Hindi lamang sa territory, sa parte ng buhay natin. Kailangan i-enlarge natin. Hatakin natin yung tent. Ano yun? Hatakin natin yung pananampalataya natin. Amen? Hatakin natin yung pananalangin natin. Hatakin natin yung pagbabasa natin ng Biblia. Yung devotion natin, yung meditation natin.
natin. Amen? So, kaya sabi doon yun daw yung tatlong condition ng puso natin. Cold, lukewarm, and yung last, hot or on fire. Saan tayo doon sa tatlo? On fire. Fire down. So, sabi po sa Philippians 1:21, sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Grabe si ano, no? Sabi niya ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Grabe ano? Sabi niya, para sa akin, ang mabuhay, to live ay para sa Panginoon. Sabi niya, ang mamatay ay pakinabang. Na-i-declare naman natin yun sa sarili natin na ang buhay ko ay para sa Panginoon. Ang mamatay ay pakinabang para sa akin. Parang alam niyo, nung sinasabi siguro ito ni Paul, satisfied na siya, kontento na siya sa buhay niya. Diba? Madinig mo, sabi niya, for to me to live is Christ. Sabi niya, and to die is gain. Grabe, no? Parang kung minsan pagdating sa usapang die, parang ninenervous ka, di ba? Dumanas po ako ng matinding anxiety ng dahil lamang po dyan. Alam nyo, yung sa tuwing maaalala ko na hindi ako makatulog sa gabi, kaya nagbakasyon ako sa Ilat, di ba, Ate Janet? Nung nagbakasyon po ako sa Ilat, ayaw ko matulog. Sa gabi naranasan ko yung matulog dahil pakiramdam ko hindi na ako magigising. Grabe ang demonyo, ang atake ng demonyo sa akin. Alam niyo, grabe po yung anxiety na pinagdaanan ko. Sabi ko, Lord, kung hindi ko ito mapapagtagumpayan, ang anxiety na ito magiging depression. At pag naging depression na yun, ilulubog na ako nito, wala na akong magagawa sa inyong kaharian. Help me, Lord, gisingin mo po at natutulog kong espiritu. At habang natutulog po ako doon sa hotel, parang ginising ako ng Panginoon. Ano kung mamatay ako? Doon naman ako pupunta sa langit, di ba? Bakit ako mamamatay? At sabi ko, Lord, kung ako naman ay mamamatay, hindi mo naman pababayan ang aking mga anak. Di ba? Kaya kung hindi ko po napaglabanan yung anxiety na pinagdaanan ko, ilang buwan din po akong dumaan sa matinding anxiety. Na yung, tapos kung magbubukas ako ng Facebook, makikita ko, 15 years old, 16 years old, mga namamatay. Sabi ko, ba naman to? Lumayas ka demonyo sa utak ko. Dami-dami mabubuksan sa Facebook, yung mga namamatay, mga aksidente, nakikita ko. Amen? Kaya sabi ko, Lord, hindi ka mapapahiya sa pagkatawag mo sa akin. Maging kagaya po tayo ni Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Hallelujah, sabi niya. Sabi dito, this verse, nilagay pa ni Kuya Edison, this verse emphasize the Apostle Paul's perspective in life and death. Hinighlight pa talaga ni Kuya Edison. Thank you, Kuya Edison. Sabi niya, highlighting is commitment to Christ. Hallelujah. Dapat maging ganyan po tayo. Yung kagaya ni Paul na talagang yung paninindigan niya sa kanyang pananampalataya. Diba? For me to live is Christ. And to die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. Grabe yung mga deklarasyon ni Paul. Gayahin po natin si Paul. Amen? So sabi niya po doon, ganun daw po, ganun po si Paul, ganun ko on fire siya. Ang tawag niya ang kamatayan ay pakinabang. Grabe ano, pakinabang ang kamatayan. Samantala ko dumanas ng anxiety. Baka mamatay na ako. Hallelujah. So, huwag po natin hayaan na mamatay yung fire sa ating puso. Amen? Kapag nakakaramdam tayo na parang nanghihina tayo, nagiging cold tayo, lukewarm, go back. Bumalik po tayo sa Panginoon. Amen? Hilingin natin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa atin. Amen? Okay, nandito na po tayo sa challenge yourself. Gusto niyo namang marinig? Paano natin i-challenge ang sarili natin? Sabi po dito, to make you grow, anong kailangan natin gawin para daw tayo ay lumago? Challenge yourself, ha? Deeper knowledge. Deeper knowledge and understanding of our Lord. Yun, sabi doon,
to have deeper knowledge and understanding about the Word of God. I-challenge daw po natin ang mga sarili natin patungkol sa karunungan at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Amen? Ano po ang mga dapat natin gawin? Sabi po sa Colossians 1 verse 9, sabi niya, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Grabe po sabi niya doon. Ito daw yung reason, sabi niya. Dito na nga lang ako, mas kita ko. Hindi ba? Dito na mas malaki. For this reason, since we have heard about you, di ba? We have not stopped praying for you. We have not stopped praying for you. Grabe yun po. Challenge ourselves. Anong dapat natin gawin para po ma-challenge ang sarili natin, para po magkaroon tayo ng deeper knowledge and understanding about the Word of God? Meron po tayo mga dapat gawin. Ano muna? Sabi po, little knowledge is dangerous. Alam niyo kung bakit? Nakakalungkot po dahil kalimitan ang gagaling mag-quote ng Bible verse para ipato sa kapwa kapag may sama ng loob. Pero kapag ito'y binasa mo yung context, para sa iyo pala yun yung verse na yun. Nakakita lang ng isang verse, yung dila mo, pigilan mo. Ibato ko nga ito kay Ate Janet kasi yung bibig niya ganyan. Basahin mo yung buong context. Ay, ako pala ito, hindi pala ito para sa kanya. Di mo ba? Kaya sabi po dito, little knowledge is dangerous. Kaunti ka alam mo, makala mo kung sino ka na. Pagkas gamitin mo pa yung Word of God, ibato mo doon sa kaaway mo. Sabi po, how to have deeper knowledge and understanding about the Word of God. Papaano daw magkakaroon tayo ng understanding, ng kalaman at pag-unawa patungkol sa salita ng Diyos. Una, understand the context. Kapag nagbasa po tayo ng Bible, unawain po natin yung context. Ano ba yung sinasabi sa Biblia ay doon sa context niya? Anong dapat natin gawin? Simulan natin ang pagbabasa doon sa first chapter kung saan mo kinuha yung verse mo. Hindi mo pa rin siya maunawaan kung ano yung sinasabi doon. Pumunta ka doon sa naunang verse. Halimbawa sa chapter 5 ka, kumuha ng ipambabato mo. Hindi mo naunawaan yung chapter 5. Punta ka sa chapter 4. Amen? Hindi mo pa rin maunawaan, punta ka sa chapter 6. Bakit nasabi ni Paul yung ganito? At mauunawaan natin, ang pagbabasa po ng Biblia, hindi lamang binasa mo ngayon, mauunawaan mo na. Kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia ngayon, at in-explain mo, self-knowledge ang tawag doon. Hindi mo pa rin mauunawaan. Kailangan mong basahin ang basahin. Meron po akong nabasa ng sabi doon, bago siya mag-preach, 50 times niyang binabasa yung whole chapter kung saan siya kumuha ng passage o Bible verse na isi-share niya. 50 times! Kasi sa una, 2, 3 basa mo, hindi mo pa siya maunawaan. Bigla ka magbabasa? Maunawaan mo agad yun? Hindi Kailangan maunawaan po natin ang context. Ano pong ibig sabihin noon? Taking scripture out of context is almost as dangerous as reading a random scrap of paper and trying to know its meaning. Totoo naman, di ba? Kapag ka po kumuha tayo ng scripture out of context, kalimitan, gano'n na nangyayari. Amen? Kukuha tayo ng isang Bible verse, pagka may kaaway, ito dapat ito kay Ate Nona kasi ganito yung ugali niya Hindi mo na binasa yung buong context. Pag binasa mo, ay Lord, forgive me, ako pala ito, hindi pala ito para sa kanya. Di ba? Kailangan po natin unawain ang context. Pangalawa, ano pa raw? Kailangan po natin unawain ang context. Una, kailangan po natin tingnan sino ba ang nagsulat.
Bakit niya isinulat iyon? Para kanino yung passage na iyon, di po ba? At bakit niya sinulat? Yun ang kailangan natin maunawaan sa pagbabasa ng Biblia. Hindi po yung basta ka lang babasa sa meron po mga Bible na meron pong headings. Ipinapaliwanag na po kaagad dito kung ano yung parang isinasama rin na lang niya, nakasummarize na. Para maunawaan natin yung buong book, na isang book, halimbawa, Colossians, andun na nakasummarize na. Kaya kung bibili kayo ng Bible yung meron na heading na ganito, para maunawaan natin, para hindi na kayo mapagod sa pagbabasa. May heading na nakaano na doon po ano yung sinasabi doon sa book na yon. So, para daw po lumalim ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos, unawain natin ang context. Amen? Huwag natin kalilimutan yun ha. Unawain natin ang context. Yung binasa natin, basahin natin yung whole chapter. Hindi lamang yung isa. Ano pa raw? Sabi niya doon, letter B, read and observe the passage. Basahin natin at obserbahan daw natin yung passage. Amen? Ano ba yung sinasabi ng passage nito sa akin? Amen? Meron ba siyang sinasabi dito na kasalanan na kailangan kong iwanan? O meron bang sinasabi sa akin na o magbigay ka? Di ba kailangan nating unawain, mabuti, obserbahan natin yung binasa natin. Amen? Letter C. Ito po yung how to have a deeper knowledge and understanding about the Word of God. Sabi niya, understand the context. Pangalawa, read and observe the passage. Pangatlo, ask interpretation and question how to interpret. Nalaman po natin, i-ask daw natin, habang tayo nagagawa, ask natin, Lord, paano ba ito i-interpret? Paano ba ako magtatanong? Amen? And then, apply the scripture and put into action. Kagaya po ng Luke verse 7:35. Sabi po sa, kuya, pwede ba? Sa Luke English, noong una hindi ko ito naintindihan talaga. Akala ko ganun-ganun lang. Kasi nasa Lucas ako eh. Gusto ko munang basahin ang Lucas dahil ayaw ko pumunta ng Book of Acts nang hindi ko naunawaan ang Book of Lucas. Kasi ang Lucas po, ang Acts ay kaduksong ng Lucas, di ba? Pag binasa mo yung Acts, hindi mo siya mauunawaan. Kailangan bumalik ka doon sa Book of Luke. Sabi niya po sa Lucas, Luke 7 verse 35. 7:35 po? Sabi niya, but wisdom is proved right by all her children. Sabi niya, di ba? Wisdom is proved right by all. Yung ano na to? Translation. So sabi niya po doon, Jesus said, wisdom is vindicated by all her children. Anong pagkaunawa niyo doon? Di ba parang ganun lamang eh? Ganun lamang yung, sabi doon, Jesus said, wisdom is vindicated by all her children. Ano yung pagkaunawa mo doon sa verse na yon? Natural, aaralin mo siya kasi hindi mo siya naiintindihan. Pero napaka-exit naman yung verse na yon, pero mayroong deep meaning. Amen? Ang sabi po dito, kapag ka po inaral natin ito, sabi niya doon, but wisdom is proved right by all her children. Diba? Ibig pong sabihin, makita daw sa atin yung wisdom na ibinigay ng Panginoon. Amen? Sa paanong paraan makikita yung wisdom na ibinigay sa atin ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pamumuhay natin. Amen? Anong klaseng pamumuhay meron tayo? Naka-align ba sa kalooban ng Panginoon? Para
pag-aaralan. Amen? Ang ibig palang sabihin nito, makita sa pamumuhay natin yung wisdom na yan na sinasabi ng Panginoon. All her children. Sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Sa pamamagitan ng pamumuhay na naka-align sa kalooban ng Panginoon. Amen? Parang sabi mo, binasa ko lang, sige nga, i-explain mo nga ito, Ate Janet, but wisdom is proof. Sa unang basa mo, hindi mo naman siya mauunawaan eh. Di ba? Pero kapag pinag-aralan mo siya, bakit nga ba ganito? Ano ba itong sinasabing but wisdom is proof? Natural, pag-aaralan mo siya. Kukuha ka ng mga Bible ng iba-ibang translation hanggang makuha mo yung meaning. Kasi meron po mga translation na mabababaw lamang ang salin. Na kakaiba naman, kung babasahin niyo po sa English, di ba ganyan yan? But wisdom is proved right by all her children. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya po sa Tagalog, ibang-iba po siya sa Tagalog. Sa halip, sabi niya, di ba? Sabi niya, ngunit ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga tumanggap nito. Napapatunayan daw. Pero sa English, ibang-iba eh. Sa unang basa mo palang hindi mo siya mauunawaan. Amen? Di ba parang, but wisdom is proved by all her children. Parang ang hirap intindihin. Kailangan nating abutin, kailangan nating i-dig kung ano yung ibig sabihin doon. Amen? Kaya nga nag-post ako doon eh. Dahil nag-aaral ako nung isang gabi, kaya ako nag-post doon about sa wisdom. Amen? So, kailangan po natin unawain mabuti. Kailangan po natin yung how to interpret. Itanong natin, Lord, paano ko ba i-interpret ito? Natural, mag-dig ka doon. Kung ano hindi mo naunawaan na verse, i-dig mo. Pag-aralan mo mabuti, ano kaya ibig sabihin nito? Di ba? Ano kaya ibig sabihin nito? Bakit niya sinabi ng ganito? Ano kaya nais iparating ng Panginoon? Bakit niya sinabing, but wisdom is proved right by all her children? Makita sa ating pamumuhay na tayo mga anak ng Diyos. Kiniklaim mo, I am Christian, parang proud na proud ka ba? Yes, I am Christian. Pero hindi naman naka-align sa kalooban ng Panginoon ang ginagawa mo, ang pamumuhay mo. Amen? Kaya kailangan po talagang pag-aralan natin at hindi natin sa banal na Espiritu ang pang-unawa patungkol sa interpretasyon ng ating binasa. Meron po ba tayo natututunan? Amen. Okay. Number 2, sabi niya, challenge yourself to participate in the work of God. Hallelujah. Ang pinag-uusapan natin ay challenge yourself. Ang una, ano sabi doon? Challenge yourself to have a deeper knowledge and understanding about the Word of God. Hindi tayo makakapag-share ng Word of God kung hindi tayo magdidip sa kaalaman patungkol sa Biblia. Kasi ang isipin natin, tama kaya yung isi-share ko? Baka mamaya yung share ko mas matalino pa sa akin. Kaya dapat bago tayo humayo, nakapag-aral na tayo ng salita ng Diyos. At tandaan natin, kapag nandun na po tayo sa Bible study, may nagtanong sa atin na hindi natin masagot, sabihin natin, dito muna tayo sa pinag-aaralan natin. And then next week, pagbalik ko, i-explain po sa iyo. Para hindi tayo mapahiya kung hindi natin alam. So, sa susunod, natural, pag-aralan mo na yung tanong niya. Amen. Para hindi tayo mapahiya kung hindi natin alam na sagutin. Exemptable naman yun eh. Wala na tayong time dyan. Wala tayong time ngayon. Pwede bang sa next week, ito naman ang ating pag-aaralan. Ito naman ang ating pag-uusapan, yung tanong mo. And of course, para masagot mo yun, mag-aral ka na. May 1 week ka para mag-aral. Para hindi ka mapahiya. Amen. So kaya maghanda po kayo dahil for 4 weeks po yung pag-aaral natin ng discipleship about sa evangelism. At isesend ko na po kayo. Ang dami na natin na pag-aralan. Kailangan na natin i-practice into action. Amen.
Sayang, mabubulok yung lahat ng mga knowledge, yung mga napag-aralan natin kung hindi natin ito ipapractice into action. Hindi yung dito lamang tayo, kaharap natin si Ate Nolly, si Ate Janet. Hindi na yun ang mga unbeliever. Isasaba ko na kayo. Amen. Kaya pati yung dalawang lalaki dyan, bibigyan ko sila ng assignment. Tingnan ko ba. Okay, sabi niya, challenge yourself to participate in the work of God. Ano po dapat natin gawin? I-challenge lang po natin yung mga sarili natin para po sa gawain ng Panginoon. Engage yourself sa gawain sa church. Napapansin ko, para si Kuya Edison na lang yata ang naglilinis dito Challenge yourself. Sabi niya, engage yourself sa gawain sa church. Yung maglinis ng kubeta ay sa ministry. Amen? Yung mag-cut ng mga doon sa papel, tulungan niyo si Ate Mabel. Dahil lagi na lang kumukunot yung tungo niya. Mag-isang nag-gupit din yan. Alam niyo, napakatyaga ni Ate Mabel dahil yung mga flyers na pinamimigay natin, ay ginagawa niya. Isa-isa niyang dinugupit, tinutupit, para may maipamigay. Amen? Kaya, Ate Mabel, receive the reward from the Lord 100-fold. Amen? I-involve po natin ang sarili natin sa gawain sa church. Ano pa? Engage yourself to the small group. Sabi ko kanina kay Brother Rudy, wala ka pa sa grupo kay Kuya Edison. Kay Mami Mabel kayo ako isasama. Natawa sa Ate Mabel. Tatlo kayo kasi si Ate Mabel. Mag-isa lang sa kanyang grupo. Alam niyo, napaka-obedience si Ate Mabel, ha? Take note, napaka-obedience po niya. Alam niyo bakit? Para lamang siya makapag-special number dito dahil wala siya. Ako kasama niya Sinasamahan ko siya. Para lang po makapag-special number at mapatunayan niya yung obedience sa Lord. Nangyili na siya ng member ng iba. Para lamang makapag-participate dito. Di ba? Hindi siya papayag na hindi siya mag-special number kasi ano niya? Kahit hindi marunong magluto si Ate Mabel, nagluluto siya kasi siya ang naka-assign group niya kaso walang kasama sa grupo. Amen? Alam niyo, pag umaga, tumatawag siya, nag-call siya. Nagre-reply ako sa kanya, Ate Mabel, tayo na ng dalawa, huwag ka na magpasa ng Bible. Mag-pray na lang tayo ng dalawa. Amen, di ba? Grabe yung faithfulness niya. Gayahin natin siya. Alam niyo ba yan, lumalakad siya dyan, kahit na mga itim, mga Indiano, hindi siya mamimili. Binibigyan niya ng mga flyers na ginawa niya, ipinrint niya dyan. Diba? Kaya sabi doon, involve yourself to the small group. Ang small group po, diba, inano ko na kayo, kanya-kanyang grupo kayo. Ilang kayong grupo? 4, diba? So mamaya po, may meeting tayo mga leader dahil meron tayong gagawin bago para sa ating devotion. Amen. Alam nyo, napunta po ako kay Pastor Alan kanina at bless na bless siya. Sabi niya, oh, Pastora, sabi niya, yung mga member mo sa weekend, alibay active na active morning and evening ang devotion nila. Diba? Parang pakalanan ng Panginoon. Kasi yung iba ay maagang kumigising para lang makapag-devotion. Yan na yung time nyo. Hindi kayo makapag-pray. Mag-isa, di mag-pray kayo. Mag-join kayo sa devotion ng umaga. Engage yourself. Ang dami natin dapat ipanalangin. Amen? At mamaya po sa meeting natin, bawat grupo bibigyan mo sila ng prayer focus na yun ang ibabattle nyo sa prayer. Except doon sa ibang mga gusto nyo ipag-pray, pero may bibigay ako ng mga prayer focus sa inyo. Halimbawa, ang grupo nila Ate Janet, ang ipag-pray ganito. And then, bahala na kayo magdagdag kung ano pa yung mga gusto nyo idagdag. Amen? Babaguhin naman natin, mag-iiba naman tayo. Tingnan natin kung lalago naman doon. Matcha-challenge ang bawat isa sa gagawin natin. Amen? Palagay ko, pag hindi pa ito na-challenge, ewan ko na. Patapos na ako, kuya. Okay. Sabi niya, challenge yourself to participate in the Word of God. Love and serve others. Love and serve others daw. O alam niyo na yun, hindi ko na-explain. Share the gospel. Malapit na tayo pumunta doon sa March.
Mag-i-start na tayo kasi meron pa tayong ilang linggo para sa pag-aaral Yan ang gusto ko. sa evangelism. Amen? Okay, last. Dahil nag-bell na, ibig sabihin 5 minutes na lang, challenge yourself to live fruitful lives for God's glory. May nakikita bang paglago sa atin? Hallelujah. Amen. So sabi doon, so that you might live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Hallelujah. Kailangan daw tayong mamunga. May mga pagbunga ba na nakikita sa atin? Ano po yung fruit of the Holy Spirit na kailangan makita sa atin? Gentleness, self-control. Apply natin. Alam nyo, meron ang Lord, maraming ginagamit para mates ang ating love. Lagyan ka ng Panginoon sa harapan mo ng hindi ka ibig-ibig na tao. Di ba? Itetest tayo. Itetest tayo. Doon sa taong yun na hindi ka mahal-mahal. Lord naman, ayoko siyang makita. Eh sabi nga, lagi mong dinideklara every morning, Lord, magkaroon po ng buhay yung fruit of the Holy Spirit sa buhay ko. Love. O ito, hindi ito kamahal-mahal, mahalin mo ito. Di ba? Sabi niya, joy. Tapos, bibigyan ka ng tao na magpapaiyak sa'yo. Uy, joy! Di ba? Ano ba sabi? Patient. Amo ko na to, kakainis naman eh. Yan na lang meron ako. Kasi tinitest ng Lord, inaalaw ng Lord na matest. Eh lagi tayo nagdideclare, Lord, I declare fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness. Sabi ng Lord, teka nga. Test ko nga kung talagang meron siyang love sa puso. Alam ko meron pa. Tingnan ko nga kung sa lahat ng mga pinagdadaanan niyang pain, ay makita pa rin yung joy sa kanyang mukha. Di ba? Makita pa rin yung peace, yung kanyang asawa, tawag ng tawag, at galit na galit, di ba? Makita pa kaya yung peace? Di ba? Yung amo mo na wala nang ginawa kundi uraratin ka ng uraratin, may patient pa ba? Di ba? Itinitest tayo ng Panginoon doon. Kaya dapat makita sa atin, napakaganda po nung Lucas 7 verse 35. Di ba? I-meditate po natin yun and i-apply natin sa buhay natin. Makita sa ating pamumuhay na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mga tatay natin, iniingatan ang kanilang pangalan. Ang tatay natin sa langit, dala-dala natin ang pangalan niya. Pagkatapos maglalakad tayo dyan, oh, ako Kristiyano. Pagkatapos kunting ano lamang. Meron ako namin na isang Kristiyano. Napamura. Diba? So, kailangan makita sa buhay natin ang pagiging Kristiyano natin. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang pagdaanan natin, ipakita po natin. So, meron po ba tayo natutunan? Challenge yourself. Ano ang mga gusto nyo gawin this 2026? Okay, doon sa pagbabasa ng Bible, challenge yourself na mas more deeper pa ang matutunan nyo at pag-aaral ng salita ng Diyos. Challenge yourself to share gospel doon sa mga kaibigan ninyo, mga kaplat nyo, mga kapitbahay nyo, mga mai-encounter ninyo. Challenge yourself. Alam nyo, nung ginagawa ko po yung aking itinuro sa inyo about sa evangelism, tumutulo ang luha ko. Kasi, di ba ang sabi doon, one soul is precious sa ating Panginoon. Why? Kasi binili niya ng dugo yung isang kaluluwa na yun. Hingin natin sa banal na espiritu na magkaroon tayo ng compassion sa mga unbeliever. Alam niyo po, nung ginagawa ko yun, nagawa ko ng hanggang umaga dahil kinagabihan ay matuturo ako, meron po akong trabaho. At paglabas ko dun sa bahay namin, nandun yung mga anak ko at yung mga kabarkada niya. Tumulo yung luha ko, sabi ko, Lord, extend your grace sa mga kabataan na ito. Kasi kailangan din nila ng kaligtasan. Saan sila pupulutin kung dumating yung nakawin ng kaaway ang kanilang buhay?
Diba? Ilagay natin sa puso natin, yung pamilya natin. Lord, saan pupulutin ang pamilya namin pagka namatay sila ng walang Jesus sa puso? Saan sila pupulutin kung hindi kanila tinanggap sa kanilang mga buhay? Ang daming namamatay every seconds. Ilan ang namamatay every seconds? Di po ba? Challenge natin ang sarili natin dito sa Israel. Sa Pilipinas, yung mga kamag-anak natin, kung nasishare natin sila ng Word of God. Kung hindi natin kaya, ipanalangin natin, mag-extend tayo ng prayer, ipag-fasting natin sila. Amen? Challenge yourself. Hanggang dyan ka na lang ba? Papayag ka ba na hanggang dyan ka na lang? Papayag ka ba na wala kang nagagawa doon sa pamilya mo? Papayag ka ba na palagi na lang tayong nakikinig, nakaupo dito, nakikinig, hindi natin ina-apply sa buhay natin ang mga napapakinggan natin? Challenge yourself. Activate your faith. Ang ganda ng ating preaching nung last Friday. One touch of faith changes everything. Challenge yourself, Lord, yung babae na yun oh. Hindi nga siya nag-isip Risky yung ginawa niya. Yung kanyang pananampalataya na nilakaran ay napaka-risky. Pero may ginawa ka nung makita mo yung kanyang pananampalataya. Lord, ako gusto ko, ang challenge ko, itong kapitbahay ko, masiran ko ng Word of God. Itong kaplat ko, Lord, mapatanggap ko sila sa inyo, ikaw na ang bahala. Why? Ang sabi ng Panginoon sa Book of Corinthians, may inutusan siyang magtanim, magdilig, ang Panginoon ang magpapalago. Wala tayong karapatan na palaguin sila. Ay, umalis ka na sa kasalanan mo. No. Magagawa lang natin na ipanalangin sila. Amen? May natutunan ba tayo? So, anong dapat natin gawin? Sigaw ng kaunti naman. Challenge yourself! Be yours. Ulit. Challenge yourself! Sabi ni Sister Cheche, ano daw? Ulit. Challenge yourself! O yan hindi ako nakarinig niyan May witness. Ang banal na Espiritu is our witness. Challenge yourself. Amen? So yun po ang ating maging word for the year 2026. Magsulat kayo, challenge yourself. Anong dapat? Anong i-challenge nyo sa sarili ninyo? Amen? Isulat natin. Lord, challenge ko ang sarili ko mag-share ng gospel. Itong kapitbahay ko na to na ang tigas-tigas ng puso, Lord, I challenge myself. Ipag-pray ko siya, ipagpapasting ko siya, Panginoon, para tumanggap ito. Lord, yung aking amo, pagpapasting ko. Hindi ako magsasalita, makikita lang sa aking buhay. Amen? Amen. May pagpapalang kasunod. Amen. Father God, maraming salamat po sa gabi ito. Salamat o Diyos sa mabunga at masarap na pagkain na ipinrepare mo po para sa amin. Father God, ang challenge sa bawat isa sa amin, challenge ourselves, Panginoon, O God, kung ano po yung nais mo na ipagawa sa amin. Lord, buksan mong vision ng bawat isa, Panginoon. Makita nila, Panginoon, kung ano yung nais mo na ipagawa sa kanila. Tulungan mo po sila sa pag-challenge nila sa bawat isa, sa bawat sarili nila. Tulungan mo po sila na magawa at magampanan, Panginoon, yung challenge na iyon, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa gabi ito, sa inyong papuri. Salamat pagdating in Jesus' name. Amen. Sige, tayo.